Abot na hanggang classroom ang kalbaryong dala ng sobrang init ng panahon. Panawagan ng ilan, ibalik ang dating pasukan sa Hunyo. Nakatutok si Oscar Oida. Grabe na nga ang init ng panahon, siksikan pa ang mga estudyante sa maliit na classroom na ito ng Kupang Elementary School Annex sa Antipolo City. Aabot sa mahigit 40 estudyante ang nasa bawat silid na nasa tig 20 square meters lang ang laki at tig-iisa lang ang bintana. Kaya kahit 5-5 ang ventilador, talo pa rin ito sa init ng singaw na nakakulob sa maliit na silid-aralan. Kaya ang magkakaklase, kanya-kanyang paypay, inom ng tubig, at punas ng pawis dahil sa sobrang init. Minsan po nadidistract po ako. Minsan po kasi kailangan ko pa pong kunin yung panyo ko sa bulsa ko. Tapos kailangan ko pa pong punasan yung likod ko at mukha ko po. Mahirap po kasi po di ka pa makakonsentrate eh. Naisip mo lang po, antok po ako. Gusto ko pong matulog. Ang pansamantalang remedyo ng mga guro, may mga exhaust fan, additional electric fans, and constant reminder po sa mga bata to take their water. And sometimes mga teachers bumibili po ng yelo para po sa drinking water nila. Kaya napagpasyahan ng eskwelahan simula sa susunod na linggo, wala na raw muna face-to-face classes sa hapon. Hahatiin daw nila ang araw ng pasok ng kanilang mga mag-aaral at magpapatupad ng blended learning. 3 days, so yung mga bata sa bahay lang, magsasagot ng mga modules. Tapos mayroong 2 days set A, set B, na kung saan yung set A ay si teacher tuturuan yung kalahati. Sa sobrang init nga, si Teacher Jong sa labas na ng building, pinag-exam ang kanyang mga estudyante sa Lutukan Integrated National High School sa Sariaya, Quezon. Yung 4-story building ay natatakpan po yung sikat ng araw. So malilim siya. Una lang mungkahi ng ilang Parents and Teachers Association ang pag-install ng aircon sa mga pampublikong silid-aralan. Pero sagot ng DepEd. Of course, ma'am, as you already mentioned, no, we have fiscal restrictions sa budget sa ating mga classroom. Tayo naman po sa DepEd, nagkaroon na tayo ng sense of classroom without borders. Kahit po na ganitong may mga grabe ang init ng panahon or bagyo man, tuloy-tuloy pa rin naman po yung pag-aaral ng ating mga learners. Dati namang walang pasok ang mga estudyante kapag tag-init. Pero dahil sa dami ng lockdown bunsod ng pandemya, naurong ang pagbubukas ng klase. Sabi ni Pangulong Marcos, marami daw kailangang pag-aralan kaugnay ng panawagang ibalik sa dati ang school year calendar. Nag-aaralan natin ng mabuti yan dahil nga marami nga nagsasabi pwede na tapos na yung lockdown at karamihan na ng eskwela face-to-face na, kakaunti na lang yung hindi na. Sa Central Visayas Regional Athletic Association o CVIRAA naman, sa Carcar City, Cebu, ilang atleta ang sumakit ang ulo at nagka-heat cramp dahil sa matinding init. Para sa kaligtasan ng mga manlalaro, gagawin na ang outdoor games mula 5:30 a.m. hanggang 10 a.m. at itutuloy 3 p.m. onwards para hindi na tirik ang araw. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.